Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga bagong kwento, kaalaman, mga teknik na pwede pong gagawin ng ating mga kakayod na nandyan sa Pilipinas na nag-a-apply para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna mga kakayod sa lahat po ng OFW, saan mang parte ng mundo, mga kakayod natin dito sa Middle East, sa Saudi, sa may Dammam, Jeddah, Riyadh, sa lahat ng mga bayan-bayan at mga lungsod dito sa kaharian, at lalong-lalo na po sa lahat ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na tumatangkilik, nanonood at sumusunod po sa ating mga vlogs. Mga kakayod, pag-usapan lang natin sa vlog natin na to yung mga nangyari po na hindi magandang balita na dalawa po sa ating mga kakayod na DH, domestic helper po dito sa Saudi, yung sunod-sunod po na binawian ng buhay last month po ng July 2024. Yung mga balita mga kakayod na nasagap natin dito na nakatawag pa sila sa mga kapamilya nila, mga asawa nila doon sa Pilipinas, at nakapag-report pa sila mga kakayod na inaabuso sila ng mga amo nila. Kaya medyo na-alarm din yung mga kapamilya nila doon sa Pilipinas. Pero bigla na lang silang nagtaka mga kakayod na after ng ilang araw at ilang linggo, nabalitaan na lang nila na namatay na yung mga asawa nila na nandito po sa Saudi nagtatrabaho bilang katulong. Yung lesson na ihatid natin dito mga kakayod, lalo na po sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas bilang domestic helper papunta po dito sa Saudi, na hindi po talaga lahat ng nagiging amo dito ay mga magaganda yung asal, mga mababait at saka mga edukado na lokal dito sa Saudi. Meron pa rin talaga mga kakayod na mga masasama ang ugali, mapanakit sa kapwa, at mga walang pinag-aralan na sasaktan yung kakayod natin na DH kahit sabihin na natin na may kunting kasalanan na nagawa. Mga kakayod, hindi ito yung unang mga pangyayari na namatay yung DH na nagtatrabaho dito sa Saudi dahil marami na pong pang-aabuso na naging dahilan ng pagkamatay po ng DH na Pilipina dito po sa bansa ng Saudi. Pero lagi na lang mga kakayod, may Senate inquiry, may Senate investigation, may DOJ investigation, pero walang magandang patakaran na makaiwas na sana sa ganitong problema at saka ganitong krimen yung mga kakayod natin na DH na naghahanap buhay lang din dito kapalit ng prangkahan ng mga kakayod, hindi naman kalakihang sahod para magbuhay lang yung pamilya na iniwan dun sa Pilipinas. Masakit mga kakayod, insulto at saka pang-aapak ng karapatan nating mga OFW dito sa Saudi na ganun na lang ang mangyari sa ating mga kakayod na Pilipina. Hindi naman po tayo magugutom o mamamatay sa gutom kung hindi po tayo magtatrabaho dito sa Saudi kahit bilang katulong lang. Kaya for humanitarian consideration mga kakayod, Saudi ka man o anong lahi ka man,
Huwag mong i-treat na parang aso lang yung DH or katulong mo sa iyong pamilya. Kasi ginagawa naman niya yung pinaka-best niya na masilbihan kayo, na mabigyan ng magandang serbisyo kahit nahihirapan siya para lang matupad yung pangarap niya at saka para sa pamilya niya sa Pilipinas. Nanggigigil ako mga kakayod, sa totoo lang. Dito ako sa Saudi ngayon, alam kong hindi lahat ng Saudis barumbado or barbaric ang ugali. Pero meron talagang iba. Siguro mga 5% na hindi takot pumatay, hindi takot manakit ng mga katulong. Kahit araw-araw pa silang nagdadasal, pero iba yung pinapakita nilang ugali sa kapwa nila. Mga kakayod, please, sa lahat po ng mga Pilipina na nag-a-apply maging DH po dito sa ibang bansa, na nasa Manila na, for interview na, for test the purposes na, trainings, kung maaari mga kakayod, iwasan nyo nang mag-DH dito sa Saudi. Kasi may tendency talaga na ang DH mamatay dito, maabuso through rape, at saka sobrang pagtatrabaho. Kaya kung sumugal kayo mag-DH, huwag na kayo mag-Saudi mga kakayod, sa totoo lang. Hindi po ako galit sa lahat ng Saudi, dahil marami po akong kaibigan na kilala dito na mga sobrang bait na mga Saudi. Galit po ako sa ibang mga kalahi nila na lumalapastangan, pumapatay at nagpapahirap ng ating mga kakayod na disinting nagtatrabaho kahit malayo sa kanilang pamilya doon sa Pilipinas. Mga kakayod, paulit-ulit ko nang sinabi, sana magkaroon ng konkretong solusyon ang Philippine government through Saudi government labor protection laws para sa mga OFW, lalo na sa mga DH, para wala na pong mabalitaan tayo na mamatay na DH dito sa Saudi, at wala na pong pamilyang Pilipino ang mawala ng ina, mawala ng pangarap, at masaktan, matruma hanggang sa katapusan ng buhay niya. Mga kakayod, kung DH ka man dito po sa Middle East, lalo na po dito sa Saudi, na nakasilip o nakapanood po sa ating vlog ngayon, paki-comment naman po sa baba kung ano yung inyong mga karanasan, lalo na po yung mga pang-aabuso ng amo nyo ngayon, para matulungan po natin kayo at malaman po ng mga mag-a-apply pa dyan sa Pilipinas na maging DH kung ano yung totoong mga pangyayari sa buhay ng isang manggagawang DH dito po sa bansa ng Saudi Arabia. Kung bago ka man po sa ating channel, paki-like na lang po, subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload po natin araw-araw. Mga kakayod, masakit isipin, pero sa buhay natin na OFW, kailangan natin sumugal para sa pamilya natin at saka sa pangarap natin. Sana po wala na po tayong mabalitaan na ganito, at wala na po sanang employer na dali-dali pong papatay ng DH na OFW. Kung may kasalanan, ipakulong, bigyan ng abogado, bigyan ng tamang pagproseso, at wag po nating nakawin o putulin ang buhay po ng isang OFW na DH. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW, lalo na po sa mga Pilipina natin na DH dito sa Saudi, dugo, buhay, lungkot,
pagkatao ang pinuhunan. Kaya sana yung mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, huwag po kayong maglustay ng pera na galing sa inyong kamag-anak na DH. I-business nyo, iipon nyo, ilagay nyo po sa may tamang pagpapahalaga sa buhay ng isang DH na nagtitiis po dito sa Saudi para mabigyan kayong lahat ng magandang buhay. Hanggang dito na lang mga kakayod. Ingat po tayong lahat mga DH dito sa Saudi at kung saan man kayong bansa sa mundo, magdasal at i-report po kung may mga pag-aabuso na nangyayari sa inyo. Maraming salamat po mga kakayod.